argument sa April 1, 2, and 3. So hindi po natin pinababayaan yon. Patuloy po yun, naghahanda po ang ating mga abogado. At kagaya po nun, ang harap po to represent the government ay yung OSG pa rin, yung Office of the Solicitor General. Kagaya po, dito sa kaso ng habeas corpus, ang pagkakaiba lamang ay nag-recuse o masasabi mong nag-inhibit o pinadidisqualify ng sarili ng OSG ang sarili nila dahil hindi nga po nila makita na ipagtatanggol nila yung isang kaso na nauna na nilang sinabi at pinanindigan na walang jurisdiction ng ICC. Kung titingnan po ninyo, kahanga-hanga at talagang desisyon na base sa prinsipyo, sapagkat paano mo nga naman ipagtanggol yung isang kaso na nauna mo nang sinabi, na paulit-ulit mo nang sinabi ay walang jurisdiction sa ating bansa, hindi dapat papasukin, hindi dapat bigyang daan, hindi dapat pansinin. Kung merong na-violate na kaso o mga kaso ang sino mang Pilipino na naganap ang umano dito sa Pilipinas, dito dapat litisin ang kahit na sinong Pilipino. Ito po ay, ang title natin ay Bring Home Tatay Digong, sapagkat yan ang nagiging panawagan at panalangin ng higit na maraming Pilipino. At yan din ho pa rin ang ating magiging titulo, sapagkat paulit-ulit tayong mananawagan para marinig ng ICC at marinig ng buong mundo na namali sila doon sa ginawang proseso. Kung yan ay International Criminal Court, international na court pa, at sinasabing dyan daw po ay makakakuha ng hustisya, dapat ngayon pa lang simulan na ng ICC. Tingnan ang lahat ng anggulo that led to the arrest and the rendition of President Rodrigo Roa Duterte. Dapat pansinin na po yan ng ICC. Hindi na po dito, wala ng jurisdiction ng Philippine courts sa ICC na lang. At ang isang mahalaga rito ay pag-usapan natin ito in the bar of public opinion or in the court of public opinion. Mahalaga yung public opinion na magpatuloy, iparinig ninyo yung inyong opinion, yung inyong tinig. And again, in my page, welcome po lahat dito. You do not have to agree with me or you do not have to agree with the sentiments and the opinion and the stand of many who are on my page. Kung kayo may kontrang opinion, pwede naman. Wag lang po gagamit ng mga pananalitang alam mo namang nambabastos o bastos. Ito po ay usaping bayan. Ito po ay usaping napakahalagang usaping panlipunan na dapat nating patuloy na pag-uusapan. Sapagkat umiiral po ang ating saligang batas Bukas po yung korte natin, paulit-ulit yung sasabihin. Bukas po ang lahat ng baitang at antas ng ating korte. Mula sa Metropolitan Trial Court hanggang Supreme Court. Bukas po ang lahat ng ating prosecution office sa ilalim ng Department of Justice. Kaya walang puwang ang ICC rito. Hindi natin kailangan ng import. Kagaya po nung aking ginawang pagpapaliwanag nung isang araw, ulitin ko tayo naman Pilipino basketball crazy. They call us a basketball crazy nation. We are very familiar with PBA. Alam naman natin yan. At alam natin na ang pinaka-paboritong conference sa PBA ay yung All Filipino. All Filipino Conference. Bawal ang banyaga, bawal ang import, bawal. Kung hindi ka Pilipino, hindi ka pwedeng maglaro. Ganun po dapat ang pinairal. Dapat all Filipino pagdating sa pagliliti, sa pag-uusig at paghuhusga sa kapwa nating Pilipino. Hindi natin kailangan na import. Hindi natin kinakailangan na imported. Magagaling ang ating mga hukom. Magagaling ang ating maestrado. Matatalino yung ating mga taga-usig at prosecutor. Hindi natin kailangan ng import. For all we know and for all I care, higit na magagaling yung mga Pilipino na maestrado at hukom kesa yung nakaupo doon sa ICC.
Sapagkat nakita naman kung paano nalabag yung karapatan nung kanilang inaresto si Pangulong Duterte, and the statement of our Chief Legal Counsel, ang namumuno ng local defense team at nandun nga ngayon sa The Hague, si former Executive Secretary at Attorney Bingbong Medeldea, siya'y kinidnap sapagkat wala pong record yan at hindi siya na booking, walang booking, walang mugshot, walang fingerprinting, wala ring record sa paglabas niya mula sa immigration. Kay Cham Cham, can you explain if tama ba ang sinabi na pwedeng dumakip ang suspect kahit walang dalang hard copy? Basta't alam po ninyo na merong arrest warrant, pero dapat yan ipakita ninyo pagka yung dinakip na. At pagkadakip ninyo, dapat po yan dadalhin ninyo sa korte. Ulitin ko wala pong hininging special na pribilehiyo o special na atensyon si Pangulong Duterte nung siya ay dinitine sa Villamor. Ang hiningi niya kaisa-isa lamang, dalhin siya sa korte. Dalhin siya doon sa tinatawag na competent judicial authority. And this importanteng napapag-usapan natin itong mga bagay na ito. Again, ulitin ko, ito'y isang napakahalaga na usaping panlipunan. Hindi lamang po ito patungkol kay Pangulong Duterte, ito po'y patungkol sa seguridad ng bawat Pilipino na dapat kung may kaso ka, harapin mo. Dito sa Pilipinas, dito ka litisin, dito ka idetine, kung dapat kang idetine, dito ka rin husgahan sa harapan ng mga kapwa mo Pilipinong maestrado, taga-usig o abogado. Hindi ka dapat ibigay ng ganoon na lamang sa isang banyagang korte o sa isang foreign jurisdiction. Yan po'y mahalaga. And again, ngayong hapon ay pumasok yung balita na nag-recuse o hindi pumayag o tumanggi. Tumanggi ang Solicitor General, ang Office of Solicitor General, na mag-abogado on behalf of the government sa kasong nakabinbin sa Korte Suprema, yung petition for habeas corpus. Ang kanilang dahilan, dahil sila'y naninindigan noon pa man, siguro dapat pag-usapan yan sa mga darating pang araw. Kung yung mismong punong abogado ng gobyerno, yung Office of the Solicitor General, ay nagsabing sila ay naninindigan at naniniwala na walang jurisdiction ng ICC at hindi dapat ito pinapasok, kung nakapasok man ay hindi dapat binigyang daan yung kanilang proseso sapagkat buhay po ang ating mga korte. Hindi pwedeng mangibabaw ang jurisdiction ng ICC sa ating Korte Suprema. Hindi po pwedeng mangibabaw ang kapangyarihan o jurisdiction ng ICC sa ating mga korte. Hindi po sila mas mataas sa ating Korte Suprema. Huwag po kayong masisindak doon sa katagang ICC o International Criminal Court. Kasi yung iba, hindi, international yan. Mas mataas sa ating Korte Suprema yan, hindi wala pong ganun. Wag ho kayong masisindak at wag ho tayong malilito dyan. Wala pong kapangyarihan ang ICC sa ating Korte Suprema. In fact, wala pong kapangyarihan ang ICC sa kahit na sinong Pilipinong naririto sa Pilipinas hanggat umiiral ang ating saligang batas, hanggat bukas ang lahat ng antas at baitang ng ating korte, hanggat we are able to dispose and dispense and administer justice to every and for every Filipino dito sa Pilipinas. Wala pong jurisdiction ng ICC, pinatigas lamang yan nitong hapon sa naging desisyon ng Office of the Solicitor General sa kanilang pagtanggi na i-represent o katawanin o ipagtanggol ang gobyerno sa kasong nakabinbin diyan sa Korte Suprema sa habeas corpus sapagkat sila'y nanindigan muli na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At sa mga nagtatanong ho, hindi lamang ho ito first time
na naging pahayag ng OSG. Consistent po ang OSG sa kanilang tindig na walang jurisdiction ng ICC then and now. Yung mga na naman na tila nape-pressure lamang daw ang OSG dahil sa mga kaliwat kanang kilos protestang nagaganap. Hindi ho. Dati na pong paninindigan ng OSG yan na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Wala pong jurisdiction ang ICC hanggat bukas ang ating Korte Suprema. Consistent lamang ho ang ginawang tindig ng OSG. Sila ay may prinsipyo, sila ay nanindigan, at abangan natin kung ano ang magaganap in the days to come sa naging mariing posisyon na base sa prinsipyo na paninindigan ng Office of the Solicitor General. Bago tayo magpatuloy, remind ko lang marami ang mag-message sa akin. Meron pong mga fake accounts na ginagamit yung aking pangalan sa lahat po ng platform. Maging mapanuri po kayo. Kung saan ho kayo nanonood, ito lamang ho ang aking official account. Huwag po kayong magpapalinlang doon sa mga gumagamit ng na po tayo doon sapagkat ito po ay pinagtulong-tulungan natin, kanya-kanya pong printing, kanya-kanyang effort. Hindi ko man po kayo lahat maisa-isang pasalamatan, kunin ko ang pagkakataong ito. Pasalamatan kayong lahat ng nagmamalasakit, tumutulong at gumagawa ng mga kung iba't ibang materials na ho. At maraming salamat at magkikita-kita rin po tayo sa mga nalalapit pang araw at panahon. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, may Senate hearing daw po about kidnapping ni Tatay Digong. Ano po magagawa nito in aid of legislation? Na balitaan ko rin yan, hindi ko alam kung sino-sino ang iimbitahan o ipatatawag, hindi ko rin alam kung ano ang legislation na nais gawin ng gagawing pagdinig na yan. Tingin ko what's the use of having an investigation now? Yung tao po ay nandoon na sa ICC. Dapat yan ay naabatan. At kung naabatan, tsaka yan, tingin ko, hinog yung investigation. Pero sa ngayon, narinig ko rin po yan, may nakapagsabi sa akin, hindi lang po yung detalye kung kaninong committee at ano yung pakay o layunin ng gagawing investigation at kung matutuloy ba at kung kailan. Abangan po natin. Yung mga kaibigan po natin sa Davao, yung mga Davaoenos, congratulations po at payapa as always. At matagumpay po ninyong naisagawa yung araw ng Davao kahapon. Alam kong mabigat sa inyong kalooban, hindi po naman celebration ang nangyari, kung hindi pagkilos ng pagsasaad ng payapang paglalahad ng inyong saloobin sa nangyari sa ama ng Davao kay Tatay Digong, ang ama. Tinuturing na ama ng higit na nakararaming Pilipino, ang ama ng Republika ng Pilipinas na yan nga ho, ay ngayon ay nasa kamay na ng banyagang jurisdiction o banyagang korte. So yung mga taga Davaoenyo, ako po ay kaisa ninyo, nakikiisa po ako sa inyo at naisagawa ninyo ang inyong payapang selebrasyon kahapon. I don't think we may even call it a celebration, but more of show of support as always kay Tatay Digong at sa pamilya Duterte. Basa mo po muna tayo ng iba. At tanong ba yan? Okay. Medyo mabilis ang bilis. Kay Roderick de los Reyes, basahin ko lang yung pangalan sino ang papalit kay, asan na yun? Kay Tatay Digong bilang abogado ni VP Sara sa impeachment trial niya. Kay Gaza Eva Quino, hindi ko po pwedeng sagutin yun dahil personal po yung pagpili ng abogado kay Vice President Inday Sara. So I'm sure na
darating po yung panahon na pag magkakaroon po ng replacement pero hindi marami pong abogado si Vice President. Kay Montesillo, Senate hearing, Waste of Government Resources. Kay RBTV, hindi na makakaalis. Ano yan? Si RBTV, hindi ko alam if you're being concerned or you're being sarcastic. Whatever it is, malaya ho kayong pumasok dito sa aking pahina. I wish you well. Kay Roban Peña, mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez, solid kami sa inyo sa Bicol, straight PDP laban. At marami pong salamat sa lahat ng nakiisa doon sa Bring Home Tatay Digong, a prayer for Tatay Digong, doon po na naganap noong Sabado. Tayo nga po ay naimbitahan doon at nakapagsalita. At maraming salamat sa lahat po na nakiisa at nakilahok. At ang dami yung ginagawang pagkilo sa iba't ibang panig ng Pilipinas na spontaneous gathering po ng mga Pilipinong hindi natuwa doon sa ginawang pag-aresto ng isang banyagang jurisdiction kay Tatay Digong. Shout out sa mga riders at iba pang kababayan na sumusuporta at nagpapakita ng pagmamahal kay Tatay Digong. Mabuhay po kayo at hindi lamang po sa mga riders kundi sa napakaraming Pilipino. Shout out to Ate Myla and partner. Ate Myla and partner, kung sino man yung partner. Shout out po sa inyo. Ganon din po kay Enrique Ryan Dichas. Ganon din kay Bong 111578 kay Greha Reggie Kanda. Sino pa? Kay Sensei Lay. Paano po gagalaw ang kaso ni Tatay Digong kung ayaw makipag-cooperate po ng OSG and Quadcom? Hindi naman po sa ayaw mag-cooperate ng OSG. Base doon sa nabasa ko na naglabasan sa mga iba't ibang social media platform, hindi po sa ayaw mag-cooperate ng OSG. Tumanggi po yung OSG. I think that's the proper term. Hindi ayaw, tumanggi sapagkat kontra po ito sa nauna na nilang nagiging tindig o paniniwala na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Napakahirap mo nga namang ipagtanggol ang isang bagay na kontra sa una nyo nang naging posisyon at tinindigan at pinanindigan. So naiintindihan natin ang sitwasyon ng OSG. Paano gagalaw? Yun nga po ang ating subaybayan. Maraming nagsasabi na kung ganito ang development, dapat ay mag-issue muna ng order ang Korte Suprema na utusan o atasan ang mga otoridad na i-produce yung katauhan ni Pangulong Duterte. Alam naman natin na hindi nila magagawa, pero tama rin ho yun. Importante na magkaroon ng ganoong kautusan, which I think ay magagamit naman sa ICC kung maglalabas ng ganong batayo natin pangunahan. Abangan po natin, kagaya ninyo, ako po ay nagmamasid din. Kay Roldan Moquera, wala na rin kwenta yan. Gusto lang makascore sa mga DDS supporters. Kay Vani Tan. Vani, hope to see you in Japan very soon. I hope to see you in Japan, yes. Kay Riribu, Konnichiwa TV. Attorney Vic, sobrang iyak ko kay Tatay kahit hanggang ngayon, bring home Tatay Digong. Gaya po nung nakinasabi doon sa Liwasa Bonifacio, I think as lawyers here in the Philippines, it is beyond us. Ang magpapanalo po rito ay ang sambayan ng Pilipino na patuloy tayong manawagan, hindi naman po bingi. Siguro, yung mga maestrado ng ICC, pakinggan nila, hindi naman po siguro bingi ang international community at wala namang masama
kung sila'y aamin na mali ang proseso, nagkamali sila, ibalik nila sa lalong madaling panahon si Tatay Digong, at bukas po ang mga korte rito and walang inability ang ating prosecution service to prosecute anybody. Bukas po ang lahat ng piskalya, walang dahilan na tumanggi silang mag-prosecute ng kahit na sino. Bukas po ang lahat ng korte, kaya wala pong jurisdiction ang ICC dito sa ating sa Pilipinas. Ulitin ko, hindi po mas mataas ang ranggo ng ICC sa ating sariling Korte Suprema. Hindi ho. Hanggat gumagana ang ating saligang batas, hanggat buhay ang demokrasya sa ating bansa, hanggat bukas ang lahat ng antas ng korte, dapat po dito litisin ang kahit na sinong Pilipinong akusado sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Kay Nadia, thank you, Attorney, for being always humble and always being there for Duterte and the people. Unique me. We will vote you po, Muslim sisters here. Maraming salamat. No to drugs. Thank you for fighting what is right for the Philippines. Again, ako po ay nagiging tinig nyo lamang. Hindi po namin kaya mag-isa ito o kami-kami lang. Ulitin ko, itong laban ni Pangulong Duterte, ang magpapanalo po rito. Ang magpapanalo po rito, sambayan ng Pilipino na sa amang panig ng mundo. Patuloy ho kayong maglahad ng inyong saloobin. Siyempre, dahil alam naman natin kung ano-ano nang nangyayari sa ating bansa, sa isang malaya, subalit payapang pagtitipon kagaya po ng mga nagaganap nung ilang araw nang nakalilipas. Ito po'y bahagi ng inyong karapatan na magsalita, magpahayag at magkaroon ng isang payapang pagtitipon-tipon upang ipahayag ang inyong saloobin patungo sa gobyerno na sana'y pakinggan tayo. At tayo pong lahat ay bahagi din ng political, economic, and social decision making of our government. At yan po ay hindi kailanman dapat isang tabi, bawasan o hindi bigyang buhay ng ating gobyerno. Malinaw po yan sa Article 13, Section 16. Basta po ang inyong gagawing payapang pagkilos ay naayon sa ating saligang batas, wala po kayong dapat ipangamba. Mahirap po na on my part, bilang abogado, bagay na aralin, pagpasensyahan po muna tayo ng iba nating mga kasama sa kampanya, pero babalik po tayo sa ating campaign sortie sa lalong madaling panahon. Konting adjustment lamang po tayo.